ko, ngayon wala kang... This is only temporary. I'm not really in a hurry. I'll party all morning, work all night, get my honey in the broad daylight. I'll be at the call center until some... Maganda, edukada, at higit sa lahat, sosyal na sosyal. Siya si Darlene, 20 taong gulang, call center agent. Dahil sa taas daw ng sweldo sa kanyang trabaho, afford ni Darlene uminom ng mamahaling kape. Mag-shopping kada weekend. Mag-taxi kahit saan man siya rumampa. Pero noon yun. Dahil ang sosyal na si Darlene, nag-i-instant coffee na lang ngayon. Nakikihukay sa mga tiyangge. At lagi na lang namamasahe. Ano ang nangyari kay Darlene? A. Nanakawan siya. Help me, snatcher! 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 B. Namulubi sa sinusustento ang papa. C. Piniling ang simpleng pamumuhay na mala Mother Teresa. O D. None of the above. Ang sagot, letter D. None of the above. So it's 928-427-654. This is for plan 800, For verification of the account, cash po ba yung payment, sir, o check? That's 0908899. Ang pinapasukan kasing call center ni Darlene na bulilyaso ang pag-asenso dahil sa global recession. Ang ginagawa namin sa ngayon, syempre, tipid-tipid pa rin kasi in the long run, hindi mo naman masasabi na nandyan pa rin yung pinagtatrabahuhan namin eh. Isinusumpa raw ni Darlene ang araw na ipinatawag siya ng kanyang boss sa opisina. Ang inakala niyang good news, bad news pala. Dahil ang dati niyang sweldo na 20,000 piso, tinapyasan ng 4,000. Kaya si Darlene nagsimulang maghigpit ng sinturon. Hindi in-announce yung pay cut nung nangyari yun. Basta lahat kami nagulat na lang na nung pagkakita namin sa payslip namin, yun, bawas na yung sweldo namin. Mahigit 100 mga agent ang nawalan ng trabaho sa kumpanya ni Darlene. Okay, for now, ma'am, pwede kong gawin is i-bar muna. At halos 300 naman ang binawasan ng sweldo. Isa ang Pilipinas sa mga nangungunang bansa sa Asia pagdating sa industriya ng mga call center. Pumapangalawa tayo sa India sa dami ng mga call center. Mahigit 200,000 Pilipino ang bumubuo sa labor force ng mga call center agent sa bansa. May effect kaming naramdaman, pero we still are very positive na ang growth rate namin for 2009, no? Malaki pa rin, no? We're gonna post double digit ngayong 2009, though bumagal lang ng konti, pero all the call centers are continuously hiring. Ilan sa mga apektadong call center ng mga kumpanya ngayon nagtitipid? Mula sa office supplies hanggang sa mga perks nga gaya ng libreng mga merienda para sa mga empleyado. Ang paborito nilang kasabihan, kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Pero hep, hindi naman daw ibig sabihin tuluyan na ang pamamaos ng boses ng ating call center industry.
Kung may mga call center na nagbabawas ng tao, marami pa rin ang naghahanap ng mga bagong agent. Sa katunayan, sa taong ito, nasa 50,000 call center agent ang kinakailangan ng industriya. Nagkaroon ng mga layoff sa ilang call center at bumaba ang sweldo ng ibang empleyado, pero hindi pa rin magpapaawat ang business process outsourcing o ang industriya ng call center. 7 bilyong dolyar ang tinatayang magiging kita ng mga call center ngayong taong 2009. Noong nakarang taon, nagtungo si Presidente Gloria Macapagal Arroyo sa Qatar. Isa raw itong call a friend sa bansang Qatar para mapalago pa ang industriya ng call center dito sa Pilipinas. Ngunit sa mga nangyayari ngayon sa ilan nating mga industriya, mukhang kailangang mas maging malalim pa ang partisipasyon ng pamahalaan para masagip ang ekonomiya. Ang isa sa mga naisip na solusyon, ang tinatawag na stimulus package. Teacher Winnie, ano po yung pwedeng gawin para hindi magtuloy-tuloy ang global recession? Naku, Marian, nasa kamay ng gobyerno ang solusyon, ang pagbibigay ng stimulus package. Ano po yung stimulus package? Ikukwento ko sa inyo, mga anak. Dahil sa problema sa ekonomiya, itong tinatawag na recession, naglabas ng fiscal stimulus package ang US government. Ang perang ito ay ipapasok sa iba't ibang sektor upang makalikha ng mga trabaho. At sa ganooy, mapunta ang perang ito sa kamay ng mga taong hindi lamang naapektuhan ng recession, kundi yung mga siguradong gagastusin kaagad ito. Dahil sa may pera na ang taong bayan at gagastusin nila, gagana muli ang ekonomiya. Ang stimulus package ay parang standard medicine na inadapt ng iba-ibang bansa. Pati na ang Pilipinas. Teacher Winnie, ano po ba yung lagay ng ating bansa? May recession po ba? Wala namang recession sa bansa. Pero merong tinatawag na economic slowdown. Ibig sabihin, lalago ng konti ang ating ekonomiya pero hindi ganyang kabilis o kalaki. Ano ang estimates? Anywhere from 2% to 4%. Ayan ang inaasahang economic growth ng Pilipinas this year. Yay! Yay! Kasama ka ba sa mga nasalanta ng bagyong recession? Relief goods na lang ba ang kulang at biktimang-biktima na ang dating ng iyong muka?